Yusek, may lumabas po na panibagong Okta research yesterday showing na tumaas yung trust ratings ni Pangulong Bongbong Marcos. Where do you think we can attribute this improvement on numbers? Unang-una, malamang po nakikita na po ng taong bayan kung ano po talaga ang ginagawang trabaho ng Pangulo. At nakakatuwa at nakikita na po nila kung gaano po kasiba ang Pangulo para sa taong bayan at para sa bayan. Ngunit sasabihin po natin, muli, ang Pangulo po ay hindi maapektuhan ng anumang numero. Pero siyempre po, ito ikinagagalak. At kung tumataas man po ang approval at trust rating ng Pangulo ay nakakatuwa po ito dahil nakikita na lang nagtatrabaho. Mas mahirap po kasi na bumababa ang rating pero nagtatrabaho. Pero mas mabigat yung hindi nagtatrabaho pero tumataas ang rating. Sino pong nire-refer niyo, ma'am? Kung sino po yung hindi nagtatrabaho ng mga public officials, siguro po kung mataas ang rating nila, wow. Ayo, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Bolts TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga babayan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment just sa comment section. Maraming salamat po kay Assistant Secretary Evangeline Jimenez Lucroc ng DFA. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. Unang tanong mula kay Eden Santos, Net25. Yusek, good morning. Ay, good afternoon na po pala. Regarding po dun sa binanggit ni Pangulong Marcos sa SONA po na zero balance billing, paano po ba ito ma-avail ng ating mga kababayan from the DOH hospital? At the same time po, yung Z benefit package naman po ng PhilHealth. Okay po, ito po ay patungkol po sa 87 DOH hospitals kung saan ma-avail po yung zero billing. Okay, zero balance billing. Ang ibig sabihin po nito, lahat po hindi na po ito ika-categorize kung indigent ka o hindi. Basta you are willing to be at the basic ward accommodation, kayo po ay malilibre na po ng inyong gastos sa ospital. Unang-una po, kung kayo po ay PhilHealth member, kailangan po yan. Kung hindi po kayo PhilHealth member, maaari po kayo magpatulong doon para po kayo ay maasikaso at maging PhilHealth member. At pagkatapos po nun ay kapag ka po kayo naman ay lalabas na ng ospital. So, kailangan nyo lang pong kumpletuhin yung inyong mga dokumento at humingi ng tulong sa PhilHealth Desk sa nasabing ospital. At doon po, after that, pag kumpleto na po yung dokumento nyo, ay maaari nyo na pong ipakompute ang inyong bill sa ospital. Yung po sa Z benefit package naman po ng PhilHealth, sabi po doon kahit hindi na rin po PWD, hindi yung ibang mga sector po napili na makaka-avail nito, lahat na rin daw po ay pwede. Ano po yung pwedeng gawin ng pasyente o yung kanyang family para po ma-avail ito? Opo. Mas maganda po malaman din po kung yung ospital na pupuntahan po ninyo, di naman po kailangan na DOH hospital. Kung sila po ay mayroon po tinatawag na Z benefits package. Kung meron po silang kontrata with the PhilHealth, sila po ay mako-cover. So, hindi po kinakailangan na kayo'y nasa ward. So, kahit po kayo nasa private room, nasa public hospital, basta po yung hospital na yon ay may kontrata po sa PhilHealth na Z benefit package. Pasok po yan. May binabanggit daw po yung DOH na kailangan ay basic accommodation. Yes po. Lang. Yun po yung pwede. Para po doon sa libre na bill. Iba po kasi yung Z benefit package, yun po yung patungkol sa mga let's say, kidney transplant. So, meron pong package po doon. Pero yung zero billing sa DOH hospitals po, sa basic ward accommodation. Thank you po. Thank you, Eden. Sunod na tanong, Harleen Delgado, ABS-CBN. Yusek, good afternoon.
Yusek, good afternoon po. Yusek, some lawmakers have expressed disappointment after the president did not mention in his SONA anything about online gambling. How does the palace view this po? And also, kumusta po, Yusek, yung ginagawang evaluation ng Pangulo? Are we expecting a policy change on online gambling? As of now, maganda po kasi huwag tayo masyadong magpadalos-dalos. Minsan kasi nakikita natin ano ba yung sinisigaw ng taong bayan, pero yung iba, hindi pa po inaaral na mabuti kung ano ba yung magiging epekto nito sa bayan. Dapat muna po malaman natin saan ba nanggagaling yung kamalian. Doon ba sa license, online gambling app, o doon sa mga hindi lisensyado? So dapat malaman natin saan ba nagugumon ang ating mga kababayan sa sugal. Doon ba sa mga illegal na gambling app? Example na lamang po natin. Recently, alam natin na ang isabong wala na. Ang isabong noon nakakapagbigay ng revenue, ng tulong sa pamahalaan. Nung tinanggal po yan, definitely wala na. Pero bakit may isabong? So sino nakikinabang sa illegal na sabong ngayon? Bakit isa pang mambabatas ang nakitaan natin na siyang nagpatunay na mayroon pang isabong? So dapat ito aralin mabuti. Ano ba ang dapat gawin? Dahil kapag ka nga tinanggal natin talaga, agad-agad ang online gambling at maapektuhan naman yung ibang mga lisensyado, makakaapekto ba ito sa tulong sa bayan, sa tulong sa mga estudyante, sa tulong sa mga Pilipino? So hindi po pwedeng magpadalos-dalos ang Pangulo dito, dapat aralin po dahil sa totoo lamang po ang mga revenue po na ibinibigay ng lisensyado na online gambling ay nakakapagbigay talagang tulong sa mamamayan. So, dapat pong aralin at hindi po dapat na ura-urada at mag-uutos agad na tanggalin agad yan. Dapat inaaral po yan. Yan ganyan po kasi ang gusto ng Pangulo. Inaaral bago magpadalos-dalos sa aksyon. Sunod na tanong, Maricel Halili, TV5. Magandang hapon po, Yusek. Yusek, may lumabas po na panibagong Okta research yesterday showing na tumaas yung trust ratings ni Pangulong Bongbong Marcos. Where do you think we can attribute this improvement on numbers? Unang-una, malamang po nakikita na po ng taong bayan kung ano po talaga ang ginagawang trabaho ng Pangulo. At nakakatuwa at nakikita na po nila kung gaano po kasiba ang Pangulo para sa taong bayan at para sa bayan. Ngunit sasabihin po natin, muli, ang Pangulo po ay hindi maapektuhan ng anumang numero. Pero siyempre po, ito ikinagagalak. At kung tumataas man po ang approval at trust rating ng Pangulo ay nakakatuwa po ito dahil nakikita na lang nagtatrabaho. Mas mahirap po kasi na bumababa ang rating pero nagtatrabaho. Pero mas mabigat yung hindi nagtatrabaho pero tumataas ang rating. Sino pong nire-refer niyo, ma'am? Kung sino po yung hindi nagtatrabaho ng mga public officials, siguro po kung mataas ang rating nila, wow. But do you think, do you see a more effective messaging now considering that there's an improvement on the numbers of the president? Yes, I think so. Kasi po, mas nakikita ngayon ng mga kababayan natin kung saan nagpupunta ang Pangulo. Kasi noon po ay hindi ito masyadong na inaipapakita marahil ng Pangulo dahil siya po ay trabaho lang ng trabaho, hindi siya masyadong particular kung nakikita ba ito ng taong bayan. But with this, kailangan po talaga makita ng taong bayan para malaman nila at ma-differentiate nila yung taong nagtatrabaho at yung nagbabakasyon lang. Sunod na tanong, Jean Mangalos, philstar.com. Good afternoon. Senate President Escudero said that President Marcos could not expect an unchanged budget since Congress has the power of the purse. And secretaries themselves would ask lawmakers to make changes in the budget process. So, can the palace elaborate on President Marcos's warning to lawmakers about the budget? Unang-una po, pinaghihirapan po na makagawa ng budget para sa National Expenditure Program. Ito'y inaaral, katulad nung binanggit po ni Secretary Amena Pangandaman, na hindi po to biro-biro sa pagsasagawa po nito, iniisa-isa po ito kasama ang Pangulo at lahat ng mga cabinet secretaries. At kung ano man po ang nabuo dito, ibig sabihin po, iyan po ang dapat na paglaanan ng pondo. Hindi po dapat abusuhin yung sinasabing power of the purse at maraming magkaroon kung meron man mga insertions at hindi mapapakinabangan na tunay
ng taong bayan. Yan lamang po ang gusto ng Pangulo. Kaya gusto niya po maging malinis ang budget at hanggat maaari yung BICAM conference with regard to the conference dito sa budget, 2026 budget, ay bukas sa publiko. So is it more accurate to say that the president would veto a budget with anomalous insertions or changes made during the BICAM? Depende po yan sa pag-aaral. Kung mga insertion po na ito ay masasabi naman po natin na may kabuluhan, malamang po ay hindi ma-veto. Pero pag nakikita po nila na wala naman po itong pagpupuntahan at maaaring madala lamang sa pang-aabuso, hindi po mag-aatubili ang Pangulo na ito ay i-veto. Last question, has the president considered the possible consequences of a reenacted budget? Alam po niya yan, kaya po niya sinabi. Pero malamang magsasakripisyo po yan para lamang po makita ng taong bayan na hindi dapat abusuhin ang pondo ng bayan. Sunod po, Ana Felicia Bajo, GMA News Online. Yusek, ma'am, tanong lang po namin if nakarating na po kay Presidente yung desisyon ng MILF na isuspend or i-defer yung decommissioning ng thousands of combatants and weapons? Yes po, at medyo nakakalungkot po na balita yan dahil alam naman po natin na ang gobyerno po ay talaga naglalaan ng pondo para sa magandang kinabukasan ng mga nagnanais na bumalik, no? At magkaroon ng normal na buhay. Katulad po nung sinasabi na 100,000 cash assistance po sa bawat combatant, MILF combatant, at meron din pong nakalaan at inilaan noon na more than 400 billion worth for the socio-economic programs. Hindi lang po yan. Marami pa po at alam naman po natin yan. So siguro lamang po ay mas kinakailangan pa ng mas lalimang pag-uusap para mas maging maganda ang kahinat na nito para din sa miyembro po ng MILF. But ma'am, in a resolution signed by MILF Chair Ibrahim, sinabi po nila na not a single one na combatant has undergone transition to productive civilian life. So mukhang may problema po sa pag-integrate nila sa civilian life. Mas maganda po kung ibibigay din namin ang report patungkol po dyan para po maramdaman nila kung ano po ang ginawa ng gobyerno para sa kinabukasan ng mga dating MILF combatants. Ano po ma'am yung next course of action na lang po natin dito? Makikipag-usap po na mas masinsinan para po mas maging maganda ang resulta. Thank you, ma'am. Marcel Halili, TV5. Hi, Yusek. Yusek, ibang topic naman, yung tungkol po dun sa nabanggit ni Presidente na flood control projects during his SONA. Meron na po bang nakikita ang Malacanang ng mga officials possible involved dito sa sinabi ni PBBM na rumaraket sa mga flood control at gaano po kadami yung mga binabantayan natin? Ngayon, hindi pa natin masasabi in details kung sino at kung anong proyekto ito. Mas maganda po kasi kung mag-uulat kami ng verified. Mahirap po kasi magsabi at sabi ko malamang itong lugar na to, nakita ng Pangulo, sira ito at isipin niya na nagkaroon dito ng anomalya. So bubuin muna po ang karampatang pag-iimbestiga rito para po ang maiuulat namin sa bayan ay yung verified facts. May nabanggit po ang DPWH na I think isa dun sa mga concerns nila yung sa budget pa rin na once daw kasi na may mga insertion na nangyari sa BICAM, hindi nila ma-double check. Biglang dumadating na lang na flood control projects pero meron palang mga problema sa let's say right of way. Mm-hmm. So how do you plan or ano po ang pwedeng gawin ng Malacanang or ng administration? Opo, since hindi nga po kasama ang ehekutibo sa BICAM conference, hindi po nakikita kung paano na isisingit yung iba. At yun po ang ayaw ng Pangulo. Kaya po sa tulong po ng taong bayan, sa tulong po ninyong lahat, bantayan po natin itong gagawing BICAM conference patating sa 2026 budget. At ayaw pong maulit ng Pangulo itong nangyaring ganyan. Sunod, Ivy Reyes, Billionario. Hi, Yusek.
Good afternoon po. Bayan muna reacted to Secretary Eduardo Anyo's statement on red tagging. Allow me to quote what they said po. We have many documented cases of members of community organizations being forced, intimidated, or deceived into surrendering in exchange for some ayuda and getting their names cleared. May we have the palace's reaction po? Ipagpaumanhin, Miss Ivy, hinahanap ko ang issue about bayan muna in relation to that. Hindi ko siya nakita, kaya hindi ko na-relay. But anyway, in general naman po, ito yung natanong natin sa POSONA. Yan po ba ay may kinalaman sa POSONA na sagot o nung nakaraan pa before the elections? Kasi meron din issue ang bayan muna before the elections. Post-SONA discussion. POSONA. Okay, naitanong po kasi natin yan dahil yan nga po yung nadidinig natin na meron pa nirereklamo tungkol sa red tagging. So sinagot naman po na maayos ito ni Secretary Anyo, pero ang pagtanong po na yun ay para ipaalam din po sa NSC at sa liderato ng NTF-ELCAC na hindi po nararapat ang anumang aksyon ng red tagging dahil ito rin po ay ipinagbabawal ayon sa desisyon ng Supreme Court. Sunod tanong, Harley Valbuena, PTV4. Hi, good afternoon, Yusek. Good afternoon. Both COMELEC Chairman George Garcia and DILG Secretary John Vic Remulla said that the President is expected to sign anytime soon the bill postponing the barangay and Sangguniang Kabataan election. So can you confirm this, Yusek? Okay, kung hindi ako nagkakamali, parang August 14 na pinaka-deadline. So hintayin na lamang po natin kung ano po ang magiging aksyon ng Pangulo patungkol po dito sa bill na yan. So just in case po kasi nag-commence na yung voter registration for BSKE. So bago mag-lapse yung 10-day period sa registration, kailangan pong maihabol if ever isa-sign ng Pangulo. Opo, gagawin po ng Pangulo yan. Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, just for confirmation, may report daw na August 13 daw po yung submission ng National Expenditure Program sa House. May info po tayo tungkol doon. Ayon po kay Secretary Amena ay makakapag-submit na po. At tapos na po or tinatapos na po at makakapag-submit on time. Okay. Salamat po, Yusek. Thank you po. Para sa mas matatag na healthcare system, Pangulong Marcos Jr. na mahagi ng mga bagong ambulansya sa Zamboanga Peninsula at Lanao del Sur sa tulong ng PCSO. Batid ng Pangulo ang pangangailangan ng mga kababayan natin sa maagap na serbisyong medikal. Kaya bukod sa paninigurado na bawat bahay or bawat bayan ay may doktor, ngayon naman ay sinisikap ng administrasyon na lahat ng bayan sa bansa ay may sariling ambulansya. Layong patatagin ng additional 106 new ambulances sa Lanao del Sur, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay at Isabela City ang healthcare system sa buong bansa. Dahil ang utos ng Pangulo, dapat bawat Pilipino ay agarang mabigyan ng atensyong medikal. Bukod sa bago at maaasahan ang mga ambulansya, kompleto rin ang mga ito sa mga kagamitan gaya ng stretcher, oxygen tank, wheelchair, first aid kit, BP monitor,